may update kay Chris Aquino, mukhang umu-okay ang kanyang pakiramdam, 'di ba? Parang gumaganda na ang pakiramdam ni Chrissy. Hindi naman tayo natutuwa kay Chrissy dati kasi tactless. Very straightforward, walang preno ang bibig, kaya naman, well, maganda yung ganon kasi usually yung mga walang preno ang bibig sila yung very much honest. Pero minsan pumipreno rin yan siya, no? Kung siguro hindi niya dapat i-disclose yung kwento ng buhay niya or kung ano yung mga ganap-ganap, hindi niya ginagawa. Panahon ng election, nakita natin yung pagbagsak ng katawan ni Chrissy. Mamaya natin pag-usapan si Kiko na apaka-pogi at talagang umaasim ang sikmura ni Chrissy sa pagtingin kay Okay. Panahon ng elections, nakita natin ang pagbagsak ng katawan ni Crazy. As in, pumayat, butot balat. Nung, alam nyo, nung medyo nakakaawa din si Crazy nung last year, di ba? Kasi sa mga meeting di avance ni Len, hindi talaga siya sinasama. Hindi invited si Crazy. Parang, sinisingit nga lang niya yung katawan niya. Naalala ko, nung nangampanya si Len sa Negros, Negros, siguro Occidental yan, ay taga roon si James Yap. Pumunta doon si Crazy at nagdala yata po ng isang truck ng groceries ng Pure Gold kasi endorser si Chris ng Pure Gold eh. So, parang ganun yung gana. Parang, okay, dinalaw ko yung lugar ng aking ex. Siguro love ni Crazy si James Yap, no? Ano sa tingin nyo? Love pa rin kaya niya si James Yap. Kaya lang si James Yap nga, nakapag-asawa na ng foreigner, gandang babae, at parang sakal na sakal kay Chris. Yeah. And then, nung kampanyahan ni ng aking BFF Lenny Lugaw, dito sa Tarlac, ay si baluarte ni na Chris yan, ng mga Aquino yung Tarlac, di ba? Mga Kuwangko particularly. Kasi may mga asyenda sila dyan. So, or ang kamag-anakan. Biglang nag-gate crash si Crazy sa meeting di avance ni Len na parang ang itsura pa nga ni Kiko together with Drilon hindi maipinta at saka hindi si Drilon si Dick Gordon hindi maipinta ang mukha kasi nga pinakit yung sa stage yan, ibutot balat si Crazy, di ba, parang kadiri nga. Ay wala may sakit kasi si Crazy, tapos ang mga talak niya doon sa Tarlac, yung mga daldal niya ay puro pambabatikos sa mga local politicians ng Tarlac, may parinig na naganap. So parang negative campaigning, iniiwasan yata yun ng company ng Pinklawan, ng mga kakamping, di ba? Iniiwasan ng Lenny Kiko tandem yung negative campaigning. Ay si Crazy nung tumungtong doon sa stage, ngal-ngal. So iba, hindi maipinta yung mukha ni Dick Gordon na parang ano ba yan, palisin nyo na yan, no? Patapusin nyo na pagsasalita, hindi naman dapat kasama sa program. Diyos ko, ang awa ko kay Crazy noon. Pero syempre, dahil nga po, katulad ko, dati ako Marcos supporter, hindi ako masaya na ang mga Aquinos ay parang gusto talaga nilang harangin ang pagbabalik ng mga Marcos noon, 'di ba? Parang may nagbigay ng statement, I think si Noynoy, na hindi namin papayagan makabalik ang mga Marcos. Gagawan daw nila ng paraan na hindi makabalik ang mga Marcos sa Malacanang. Kasi kung isipin natin, kung makakabalik ang mga Marcos, yun na yung redemption nila, no? Yun ang magiging chance ng mga Marcoses to fully redeem yung kanilang apelyido na sila ay mabubuting politicians or public servants. Dahil nga pininta sila sa kasaysayan na yung kanilang tatay, ang kanilang magulang, both Madam Imelda and dating Pangulong Marcos ay mga kamkamera, 'di ba? And mga mapang-aping leader. And then yung pumalit na Aquino nga kapitag-pitagan na nanay nila, nagkandahetot-hetot naman yung Pilipinas, nagmahal ang bilihin, naghirap ang Pilipinas, hanggang doon sa panahon ng kapatid ni Crazy na kalat ang droga, 'di ba? Parang ang napaka-incompetent. Talagang noy-noying nga, parang walang ginagawa. Pero ang administrasyon ba ni PBBM ngayon, medyo may similarities ba or ibang-iba sa performance at saka sa administrasyon naman ng kapatid ni Crazy? Comment nyo na lang sa comment section. Pero ito po yung latest update kay Crazy. Tigang ba talaga ang ate nyo, Crazy? Or insecure ba ang ate nyo, Crazy? Ayan, kasi po napapabalita na si Mark Leviste, ang Vice Governor ng Batangas, ay current boyfriend ni Chris, na dinideny naman niya. Si Chris kasi parang queen of denial to, dinaig na si Rufa. Tama ba mga atat kuya? Hoy, ang mga likers dyan, hello.
Sana madagdagan pa. Parang Queen of Denial si Chris, no? Tama ba? So, hindi niya kino-confirm na jowa niya si Mark Leviste, pero si Mark Leviste, si Vice Gov Mark, ayan, nasa picture, nag-e-effort talagang pumunta sa Tate, kasi si Chris nakatira ngayon sa Anemica, nagpapagaling nga, dahil kung ano man yung sakit niya, parang ang dami-dami na, and hindi kaya ng Filipino doctors. And maybe, di ba, kasi namatay na yung kapatid nito, ni Chris, tinan yung asim ng mukha, oh. Di ba namatay nga si Ngoy Ngoy sa hindi natin alam na karamdaman, di ba? Hindi naman of old age yung pagkamatay ni Ngoy Ngoy. Ano ba sakit ni Ngoy Ngoy? Ng kapatid ni Chrissy, yung dating pangulo natin, ano ba sakit niya? Cancer din ba? Katulad ng nanay nila? Ano ba yan? Hereditary or whatever? Hindi naman namamana ang cancer eh. Sa sobrang yaman nilang yan, hindi nila kayang mamumuhay ng 'di ba? Ng malusog. At saka sa yaman nila, for sure masaya naman sila. Bakit mga sakitin sila? I mean, dapat tayo mga maralita ang sakitin, 'di ba? Hindi natin afford ang mga mamahaling ospital, mga ate at kuya. Hello Ate Ira, hello Ate M. Neferda. So anyway, ayun nga, kahit dinidinay ni Chris na jowa niya si Mark Leviste, ako mga Batanggenyo, iba ang kalibre niyan, mga ate at kuya, ako na magsasabi sa inyo. Masugid man ligaw ang mga Batanggenyo, no? Susungkitin ang mga bituin, ang mga tala sa kalangitan, pati buwan ibibigay lahat na. Ibang umiibig ang mga Batanggenyo. So ayan daw, Mark Leviste, 3 anak makakasama ni na Chris Aquino sa Pasko. Sino yung 3 anak? Si Joshua kasi anak ni Chris, at saka si Bimbi na kung tumawa, ganon. Baka may anak si Mark Leviste na isa pa. So 3 anak nila siguro, no? Oo, ni na Chris sa Pasko daw. Okay, ber month na eh. Isang buwan na lang, Pasko na, diba? November na kasi ngayon. November 1st na sabihin. Tila magiging merry ang Christmas ni na Queen of All Media Chris Aquino at Batangas Vice Governor Mark Leviste dahil magsasama umano sila sa darating na Kapaskuhan. Isplok ni Chris, grabe naman nagsulat ng balita, mga tat kuya, baklang bakla. Isplok ni Chris sa kanyang Instagram post itong Biyernes, Oktubre 27, so nakarang araw lang, na babalik na sa Pilipinas si Mark sa susunod na mga araw at sa Pasko na ulit sila magkakasama. So nasa Anemica pa naman nasa Anemica pa si Mark Leviste, sinasamahan si Crazy. Alam mo Crazy, magpasalamat ka kay Mark Leviste, kay Vice Governor Mark, kasi malaking bagay yan na merong opposite gender at saka hindi mo ka mag-anak na nagki-care sa'yo. I think gusto ka talaga niya. Hindi ko alam kung ano nagustuhan ni Mark Leviste sa'yo. Mag-ingat ka, Sir Mark Leviste. Alam mo naman, di ba? Walang tumagal kay Crazy na lalaki. Hindi ko alam. Bakit ba? Maganda naman, maputi, mayaman, di ba? Sosyal. Ano pang hahanapin ng lalaki? Unless may ugali si Crazy na hindi maganda. Okay. Chris, magpasalamat ka kasi parang nakakatulong yan in a way. May placebo effect yata ang pag-ibig eh. Right? Kapag may ibang nagki-care sa'yo other than your family, di ba? And friends, special friend halimbawa, katulad ni Vice Governor Mark Leviste, nakakapagpa-boost ng self-esteem mo. Biro mo payat-payat mo yan, hindi ka pinandidirihan ni Mark Leviste. Hindi ko alam kung anong intention niya, kung politika ba or what. Kasi babango talaga ang pangalan ni Mark Leviste kung ano man ang pinapangarap niya sa 2025 or 2028. Kasi dumidikit siya sa isang Chris Aquino. Kung ang intensyon ni Mark Leviste, Miss Chris, ay tawag dyan, kung ang intensyon ni Vice Governor Mark Leviste ay gamitin ka sa politika, for sure mararamdaman mo yan at sasawayin mo yan. Tagal-tagal na kayong nagkakasama sa Anemica, mag-iisang taon na nga yata, di ba? Pabalik-balik siya sa US para sa iyo. Ay may responsibilidad diyan sa probinsya ng Batangas, pero nag-e-effort pumunta, magastos. 'Di ba? So kung nararamdaman mo na ginagamit ka lang ni Vice Governor Leviste, for sure initsapwera mo na yan, sinipa mo na yan. Tapos yung mga sinasabi pa nga ni Vice Gov sa kanya mga post sa Instagram, yung tipong mga mga yung tawag doon, yung mga panunumpa na ng mga kinakasal yung mga sinasabi.
In sickness and in health, may mga ganun-ganun na si ano, si Vice Gov, di ba? O, pogi naman yan, ayaw mo pa. Tsaka ano, Miss Chrissy, ang totoong pag-ibig nasa probinsyano, sinasabi ko sa'yo, ako na magsasabi sa'yo niyan. Anyway, baka hindi pa naman talaga ako nakakabingwit ng Manilenyo. Kasi po sa experience ko ha, mas loyal pong magmahal ang mga probinsyano kaysa sa mga taga-syudad or mga Manilenyo. Ay, ganun lang. 'Di ba? Feeling ko, yung mga taga-nayon na lalaki, mas ano sila mas loyal, mas hindi sila nagbibilang. Bibihira naman sa mga lalaking probinsyano ang nagbibilang ng babae or girlfriend. Most of karamihan sa mga nakilala kong probinsyano or mga taga-nayon or yeah, 'di ba? Mga countrymen ang tawag. Oo. Mga taga countryside crazy ay mga loyal magmahal. Ako mas pinipili ko ang probinsyano kaysa sa city boy. Mga city boy, mga pack boy. Charot. Oh God. 'Di ba? Iba ang confidence ng mga Manilenyo, mga poging-pogi, mga Japorms. Usually mga packboy ang mga yan. Pasalamat ka. Ang totoong pag-ibig nasa probinsyano, crazy. Sabi, si Mark ang naging cameraman sa umano'y posibleng magiging interview ni na Chris at Boy Abunda. Really? Magpapa-interview si Chris. Baka umami na si Chris. Nagpasalamat nga rin si Chris sa mga Batanggenyo sa pagpapahiram umano nila kay Mark na siyang vice governor doon. Yes, sabi ko nga sa iyo, Chrissy. Ako naman ay honorary Batanggenya. So, imbis na magtrabaho si Vice Gov dito sa amin, di ba? Imbis intindihin niya ang kanyang mga constituents, nandyan siya sa iyo. So, dapat ka talagang magpasalamat. Hindi lang sa mga Batanggenyo, pati na rin kay maraming salamat sa mga Batanggenyo sa pagpapahiram ng inyong Vice Governor, but in a few days, babalik na siya sa Pinas. At sa Pasko, kasama ng 3 anak niya, na kaming lahat may 3 anak si Vice Governor Mark Leviste. At makakasama. So, uuwi si Chris ng Pasko. Hindi na dapat umasim ang mukha mo, Chris, kasi ang asim ng mukha mo din. Tsaka hindi ka mukhang tigang na. Sana all may pag-ibig. Kung hindi mo man siya pag-ibig, at least may umiibig sa'yo at nagkikare, Chrissy. Malaking bagay yan sa iyong recovery. At sana matutunan mo na rin, 'di ba? Malay mo yung, 'di ba, yung dapat parang maybe it's a wake-up call for you to be more humane or magkaroon ng humility pa, 'di ba? Baka mamaya yung mga kamalditahan mo at saka yung pagiging taklesa mo, 'di ba? Yung pagiging bratinela mo, yung pagkakasakit mo yung parang reminder na magano ka naman, mag-tone down. Tama po ba mga ate at kuya? Bawas-bawasan ng kamalditahan. Kasi minsan ang karma malicious mabilis no? Happy naman kami na nakaka-recover ka, Chris. Basta tuloy parang bigla ko napaisip mga ate at kuya. Kung si Chris ay bigla na namang magtatatalak laban kay PBBM, magagalit ba kayo o magiging happy kayo? Kung si Chris ay magdadadakdak na naman ang pamilya Aquino at pamilya Marcos, di ba parang mortal na magkaaway. Are they really though? Kasi parang ang administrasyong Marcos ngayon kulay dilaw na. Ang Aquinong pamilya dilaw yan, di ba? Ever since. What do you think? Kung magmamaldita, Chris, hindi namin naririnig yung kamalditahan mo at pangungutya mo sa mga Marcoses ngayon Siguro dahil in recovery ka pa lang. Right? On recovery rather. So sana lumakas ka pa, Chrissy. Malay mo ang iyong pagmamaldita ay katuwaan namin, di ba? Baka batikusin mo ang Marcos administration sooner, di ba? Ang supporter mo pa kami. Di ba? The enemy of my enemy is ugly. Charot lang. What do you think? Babatikos ba si Chris pagbalik niya ng Pilipinas at pag lumakas na ang katawan? Or babait na siya kasi baka magkasakit na naman siya? I-comment dyan sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.